Ayo, what's up? Welcome back din sa ating channel dito sa Bobs TV. Alright, so tayo babalik-balik mga kababayan at eto na nga po mga kababayan, no? May masamang nangyari po dito kay Chavit Singson mga kababayan. Okay, so yan po ang ating aalamin at pag-uusapan ngayon. Pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share at comment dyan sa comment section. Okay, so ito po mga kababayan, pag-usapan natin, no? Ito pong masamang nangyari ngayon dito po kay Chavit Singson mga kababayan. No, ang nakikita po ninyo sa inyong monitor screen ay isa po niyang kababayan. No, dyan po sa Ilocos mga kababayan. Ito pong babae na to ay nagsampa po ng kasong plunder. No, dito po kay Chavit Singson mga kababayan. No? Literal ngayon, sabit si Chavit. Grabe mga kababayan. No? Ayon po dito sa report, ayan po mga kababayan, sabi nga rin dito sa post ni Sir Benjamin Contreras, si Chavit Singson pala ang kinasuhan ng plunder at katiwalian sa ombudsman ni Attorney Estelita Cordero na kababayan nito. Grabe, kababayan niya mismo mga kababayan na nagsampa po ng kaso sa kanyang plunder mga kababayan. Grabe, no? Nakahanap na siguro sila ngayon ng tamang pagkakataon, no, para kasuhan itong si Chavit mga kababayan. Okay, so ayon po dito sa report sa Bombo Radio Philippines mga kababayan, Chavit Singson sinampahan ng kasong graft at plunder complaints sa ombudsman. Inihain ngayong araw ng abogadong si Attorney Estelita Cordero ang reklamong graft at plunder sa Office of the Ombudsman laban kay former Ilocos Sur Governor at ex-Narvacan Mayor Chavit Singson. Nakapaloob sa complaints ang aligasyong sabwatan kasama pati ng sanggunian noon. Siya'y alkalde sa iligal na bentahan umano ng lupa sa kanilang lugar. Grabe naman yun. Pati bentahan ng lupa mga kababayan. No? Grabe naman mga kababayan, pati po bentahan ng lupa, no? Oh, ayan po yung si attorney, no? May picture po diyan. Sabi nga po dito, sabit si Chavit. His willingness to speak out against national corruption is a mark of his courage, sabi po dito. 'Di ba? Oh. Ito po yung kaso na isinampa sa kanya mga kababayan, no? Ayon po dito, so tingnan natin 'tong mga picture na 'to. Nandito 'yan mga kababayan, no? Asulat dito, Warriors Team Narvacan. Ayan mga kababayan, no? Balikan lang natin yung post ni Sir Benji Contreras. So ito po yung kaso na isinampa sa kanya mga kababayan, no? Neto nga si Attorney Estelita Cordero. Ito'y kaugnay sa umano'y maanumalyang pagbili ng isang property ng bayan ng Narvacan worth 149.96 million. Gayong base sa zonal valuation, ito'y nagkakahalaga lang ng 49.98 million. Grabe mga kababayan, no? From 49.98 million naging 149.96 million. Nahiya pa doon sa 0.02 million. Grabe mga kababayan, 100 milyon, no? Yung overpricing, yung kickback. Kung totoo man to, no? 100 million ang kickback mga kababayan. Oh, ito po yung reklamo, yung nilalaman yan mga kababayan. Oh, Warriors Tinarvacan Inc. as represented by Attorney Estelita Cordero. Yan po yung complainant versus Luis Chavit Singson in his capacity as Mayor of the Municipality of Narvacan, Ilocos Sur. Pablito V. Sanidad Sr. as the Vice Mayor and Presiding Officer of the Sangguniang Bayan
Edna C. Sanidad, Joseph Tejada, yan po yung 11 tao, and Jomar Gray Cabico in their capacity as members of the Sangguniang Bayan of the Municipality of Narvacan, and Arlene Debina in her capacity as a municipal assessor, mga kababayan. So sabi po dito, for violation of Section 1 asterisk D asterisk 6 of Republic Act number 7080, otherwise known as an act defining and penalizing the crime of plunder with prayer for damages and restitution, mga kababayan. So yan po yung kasong isinampa sa kanya. No, yan po yung nilalaman ng kasong plunder, no? Malupit ang kalaban, warrior ng Narvacan, mga kababayan. Yan, nasabit si Mang Sabit. Sabi dito, yan ang totoong sabit. Kalkalin lahat ng sabit ni Chabit. Grabe, sabit si Chabit dito, mga kababayan. Dali siya rito. Oh. Yan, nakisali ka kasi, Tatang. Ngayon, sabihin mo na naman si PBBM may kasalanan. Ay, so, eto sa isang video, mga kababayan. May papakita ako sa inyong video ngayon. No, na kung saan nagulat ako sa nilalaman ng video na to. No, kasi parang sinisisi niya o galit na galit siya kay PBBM. Kaya niya nagawang bumaliktad. No, mula sa pro-administration, bumaliktad siya, naging DDS siya, mga kababayan. No? Ito pala yung isa sa mga dahilan. Grabe. O, panoorin natin to. I-share ko sa inyo tong video na to kasi baka hindi nyo pa po ito napanood, no? O, ito po yan. Ano pa ba yung mga issue niya? Actually, ang binabanatan niya dito si Jose Claire Castro, no, dito sa video na to. Pero, ina-explain niya rin dito, no, kung bakit siya naging DDS, kung bakit siya bumaliktad, no? At dito parang lumalabas na may sama siya ng loob. No, dito kaya Pangulong Bongbong Marcos at parang para bagang ito yun naging mitya kung bakit binabanatan niya ngayon, no, yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Panoorin niyo maigit ito, mga kababayan. Piseso. Ikaw nagsabi yan, girl. Miss Claire Castro. Muntik pa maging Claire de la Puente. Claire Castro. O, tuloy natin. Ikaw nagsabi, ano ba meron dyan? Bakit yun ang gusto mo? Bakit yan? Direktor. Bakit pinagpipilit mo, direktor? Hindi ko po pinagpipilit. In-offer yan dahil ang sinabi sa akin ni First Lady noon, ikaw nagsabi si First Lady noon, there must be something for Manong Chabit ang laki na tulong. PCSO o PAGCOR. Kinongratulate pa ako yung mga kaibigan niyang babae sa mga barkada niya sa Bacolod. Manong, congratulations, binigay na para sa iyong PAGCOR. Oh, mabuti naman para ibigay ko sa mga mayors ako para ang dami tumulong kasi. Hindi rin binigay. Siba, okay lang, nagtabog ako. Antay, mag-antay pa rin ako. Antay. O kung hindi, PAGCOR, PCSO, wala rin. O, ito na. Nagtambo ba ako? Hindi. Antay pa rin ako. Pinag-antay ako. Antay pa rin. Pumunta sa bahay ko si Milyonaryo Robles. Chairman ngayon ng PCSO. Milyonaryo na raw. Kaya tawag ko dyan, Milyonaryo Robles. Pumunta sa bahay. O, Manong, gusto kitang tulungan. Ganito. Ibibigay ko sa iyo ang, magantay ka lang. Antay. Oo. Bibigay ko sa iyo ang Laguna at Batangas. So, salamat naman para maibigay ko sa mga mayors. So, in short, mga babayan, may inaasahan talaga siya, no, nakapalit dun sa pagtulong niya. Well, natural yun. No? Nakikita naman natin yan Kasi syempre, sino ba naman? No? Ang tutulong, mga babayan, na walang kapalit. Parang ano na yan, mga kababayan, sanay na tayo dyan. Parang tradisyon na yan sa takbo ng politika dito sa ating bayan. No?
Hindi ka tutulungan ng mga politiko sa kanilang mga baluarte kung wala silang mapapala sa'yo, lalo na't national yung iyong tinatakbuhan. Di ba? Tumulong. Nung ibibigay na, tapos na antayin mo lang na matapos ang kontrata, nung tapos na, kinausap ako. Kailangan ko, sabi mo sa taas. Bakit? May instruction sa taas na bibigay sa iba. So, sino? Yun daw, doktor niya at saka meron pa. Hindi ko nasasabihin yung iba. Sosyo-sosyo sila. Nagantay ako, nagtampo ba ako? Antay pa rin ako. Antay ako lang antay, datang sinabi, 3 taon na ako pinag-antay. Antay Marcos na ako. Pinag-antay ako So, yun ang sagot ko sa PCSO. Wala akong interest, girl. Sa PCSO, director lang. Na sinasabi mo, interest. Anong pinag-interesan mo dyan? Sila nag-offer niya, director lang. Dahil yun ang bakante noon. Isa-isa, nag-appoint. Meron na naman na-appoint. Sabi ni Presidente mismo, baka naman malaki hindi, director na lang daw. Director, okay. Madali yan. Libo yan, dami yan. Sabi naman ni Secretary ng Dami, ako bahala. Director lang ng PCSO, ako bahala. Antay ka lang. Antay. Maniwala kayo na director lang mangyayari doon. Isa-isa, may na-appoint na director. Tawag na naman ako. May na-appoint na, wala naman. Akong bahala, Manong. Antay ka lang. May na-appoint na naman. Nagkita kami, akong bahala. Maantay ka lang. Hanggang napuno. To cut the story short, napuno. Ayun. Hanggang ngayon, wala. So, wala silang isang salita. Kaya ikaw, girl, dapat isa lang ang salita nyo, huwag kayo magsinungaling. Dahil lahat ng sinasabi mo, puro kasinungalingan na panira lang sa akin. Kaya para kang, kung umasta ka, para kang attack dog. Anong pinagkaiba kaya ngayon ni Manong Chabit, no? Doon sa sinasabi niyang attack dog. No, ngayong pumanig na siya sa mga DDS. Ito lang naman kasi yung nakikita natin na talagang siya mismo, no, si Chavit Singson mismo ngayon, mga kababayan, ay parang naging attack dog na rin ng mga DDS. No? Nakakalungkot lang isipin, mga kababayan, na ang isang makapangyarihan na tao na kagaya ni Chavit Singson, no? Tila naloko na rin ng mga DDS. Di ba, mga kababayan? Sabihin na natin sobrang lakas talaga ni Chavit Singson. Maraming naniniwala sa kanya. Pero siguro sa tingin ko, no, baka marami ring na-disappoint sa kanya, lalo na pumanig siya ngayon sa mga Duterte. Di ba? Dahil kitang-kita natin kung paano siya bumanat sa administrasyon at kumampi sa mga Duterte, mga kababayan. Baka may mga followers po siya, no, mga supporters na mga politician lang, na mga politician din, na dahil po sa pagsuporta niya dito sa mga Duterte, baka na-disappoint na rin, no, dito kay Chavit Singson. Hindi malabong mangyari yon, mga kababayan. Diba? Kasi imagine ninyo, napaka ma-impluwensya niyang tao. No, nagpa-impluwensya siya sa mga Duterte. Diba? Alam mo na attack dog. Ulol na aso, pag nakaamoy ng pera, kumakagat. Parang gano'n na ang tsura mo hindi ka na spokesperson ng Malacanang. So, umayos kayo dyan. Spokesperson supposed to be professional, hindi attack dog. Well, ganun din naman yun nangyari kay Harry Roque. Okay, so anong masasabi po ninyo dyan, mga babae, no? I-comment sa ibaba nyo mga opinion at atin yung pag-usapan, alright? So yan, muli kita tayo sa ating next video upload. Dito muli yan yung Kuya Mobs sa Mobs TV. Peace. I'm out.